Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Kapag mabuting gawain, sabihin gusto ko. Kapag hindi mabuti, sabihin hindi ko gusto. Bakit natin gustong tularan ang mga mabubuting gawa? Ano ang mararamdaman ng kapwa kapag tayo ay gumagawa ng mabuti? Ngayon, pag-aaralan natin ang mga kilos at gawain nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Ang paggawa ng kabutihan ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa ibang tao. Ang baon ni Nena. Isang araw, si Nena ay may dalang masarap na baon, isang sandwich at prutas. Habang kumakain siya, napansin niyang walang baon si Luis, ang kanyang kaklase. Lumapit si Nena at inalok si Luis ng kalahati ng kanyang sandwich. Ngumiti si Luis at nagpasalamat. Kinabukasan, tinulungan naman ni Luis si Nena sa kanilang proyekto. Naging magkaibigan silang dalawa at lagi silang nagtutulungan. Ano ang ginawa ni Nena para kay Luis? Bakit mo masasabi na mabuting gawa ang ginawa ni Nena? Ano ang naramdaman ni Luis nang tulungan siya ni Nena? Ano naman ang ginawa ni Luis kapalit ng kabutihan ni Nena? Paano mo maipapakita ang kabutihan sa iyong mga kaklase? Ano ang ibig sabihin ng kabutihan sa kapwa? Ang kabutihan sa kapwa ay ang mga gawaing may magandang epekto para sa iba. Paano tayo makagagawa ng kabutihan sa bahay, sa paaralan, sa komunidad? Pagtulong sa magulang sa gawaing bahay. Pagbibigay galang sa guro at kaklase. Pagbabahagi ng gamit o pagkain sa nangangailangan. Pagpapatawad sa nagkamali. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay hindi lamang nagpapasaya sa kanila, kundi nagiging daan din para tayo ay maging mapagmahal, masunurin at mabuting tao. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Tumutulong si Lino sa kanyang nanay maghugas ng pinggan. Anong uri ng gawain ito? Ano ang dapat mong gawin kapag may kaklase kang walang lapis? Alin sa mga ito ang hindi mabuting gawin? Ang taong gumagawa ng kabutihan ay nagiging
Kapag gumawa ka ng kabutihan sa iba, ano ang maaaring maramdaman mo? Gawin natin. Iguhit ang happy face kung ito ay wastong paraan ng pakikipagkapwa at sad face kung ito ay hindi. Ikalawang araw, pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Kung ito ay mabuting gawin, piliin ang happy face. Kung hindi mabuti, piliin ang sad face. Tumutulong sa kaklase. Nanunukso ng kaibigan. Nagbibigay ng pagkain sa walang baon. Nagsisinungaling sa guro. Hindi pagpansin sa batang umiiyak. Ano ang pagkakaiba ng mga kilos na may happy face at sad face? Bakit natin dapat piliin ang mga kilos na may happy face? Ano ang ibig sabihin ng paggawa ng kabutihan sa kapwa? Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay ang pagtulong, paggalang at pagmamalasakit sa ibang tao. Ito ay mga simpleng kilos na nagpapakita na tayo ay mapagmahal, mabuting anak at mabuting kaibigan. Paano ka makakatulong sa iyong kaibigan o guro? Ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay tumutulong? Ang mabuting gawa ni Marco. Isang araw, habang reses, napansin ni Marco na umiiyak si Paulo dahil natapon ang baon niya. Lumapit si Marco at inalok si Paulo ng kalahati ng kanyang sandwich. Ngumiti si Paulo at nagsabing, "Salamat, Marco." Simula noon, naging magkaibigan sila. Tinulungan din ni Paulo si Marco sa paggawa ng proyekto sa klase. Bakit umiiyak si Paulo? Ano ang ginawa ni Marco para kay Paulo? Bakit ito isang mabuting gawain? Ano ang ginawa ni Paulo bilang kapalit ng kabutihan? Ano ang natutunan mo sa kwento? Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay tanda ng pagiging mapagmahal at mabuting tao. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, napapasaya natin ang iba at ang ating sarili. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang nararapat mong gawin kung may kaklaseng walang lapis? Alin ang nagpapakita ng kabutihan sa kapwa? Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagpapakita ng pagiging. Si Lisa ay nag-abot ng pagkain sa kaklaseng walang baon. Siya ay ang taong gumagawa ng kabutihan ay nagiging. Gawin natin. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng wastong paraan ng pakikipagkapwa at mali kung hindi.
Ikatlong araw, pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Pumalakpak ng 3 beses kung dapat gawin at 1 beses kung hindi. Tinutulungan ni Liza ang kaklaseng walang lapis. Tinulak ni Ben ang kaklase sa pila. Nagbigay ng pagkain si Ana sa kaibigan. Nagsinungaling si Carlo sa guro. Tinulungan ni Mia ang matanda na tumawid. Ano ang naramdaman ninyo sa mga kilos na may 3 palakpak? Bakit natin kailangang piliin ang mga mabubuting kilos? Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nangangahulugang pagtulong, paggalang at pagmamalasakit sa iba. Hindi kailangang malaki ang tulong, kahit maliit na gawain, basta't may kabutihan ay nakapagpapasaya ng puso ng iba. Ang tulong ni Nika. Isang araw, habang pauwi si Nika galing paaralan, nakita niyang may batang nadapa at nagkalat ang mga gamit. Tumakbo si Nika at tinulungan ang bata na pulutin ang mga gamit nito. Ngumiti ang bata at nagsabing, "Salamat, Nika." Natuwa si Nika dahil napasaya niya ang kapwa niya. Simula noon, palagi siyang tumutulong sa sinumang nangangailangan. Ano ang nakita ni Nika sa daan? Ano ang ginawa ni Nika? Bakit mabuting gawain ang ginawa ni Nika? Ano ang naramdaman ni Nika pagkatapos tumulong? Paano mo maipapakita ang kabutihan sa iyong kapwa? Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagpapakita ng ating pagmamahal at malasakit. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, tayo ay nagiging masaya at ang iba ay nagpapasaya rin natin. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang kilos na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa? Si Lito ay nagbigay ng pagkain sa kaklaseng walang baon. Siya ay... Ano ang nararamdaman ng taong tinulungan mo? Ang panggawa ng kabutihan sa kapwa ay tanda ng pagiging... Bakit natin kailangang gumawa ng kabutihan sa kapwa? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang kilos ay nagpapakita ng kabutihan at sirang puso kung hindi. Ika-4 na araw, pagiging mapanagutan sa pakikitungo at pakikipag-usap sa kapwa. Ang maliit na tulong ni Rafi. Habang naglalaro si Rafi sa parke, nakita niyang nahulog ang mga prutas ng nagtitinda.
Agad niyang tinulungan si Mang Lino na pulutin ang mga ito. Ngumiti si Mang Lino at nagsabing, "Salamat anak, ang bait mo." Masayang masaya si Rafi at sinabing, "Walang anuman po, masaya akong makatulong." Ano ang nangyari kay Mang Lino? Ano ang ginawa ni Rafi? Bakit ito isang mabuting gawa? Ano ang naramdaman ni Mang Lino? Ano ang natutunan mo sa kwento? Ang paggawa ng kabutihan ay maaaring gawin sa tatlong lugar. Sa tahanan, pagtulong sa gawaing bahay, paggalang sa magulang, pag-aalaga sa kapatid. Sa paaralan, pagtulong sa kaklase, paggalang sa guro, pagpapanatili ng kalinisan sa silid-aralan. Sa komunidad, pagbibigay daan sa matanda, paglilinis ng paligid, pagtulong sa kapitbahay. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi lamang sa bahay o sa paaralan. Ito ay dapat ginagawa kahit saan at kahit kanino. Ang mga taong gumagawa ng kabutihan ay nagiging mapagmahal, masaya at mabuting tao. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga ito ang kabutihan sa bahay? Alin sa mga ito ang kabutihan sa paaralan? Sa komunidad, mabuting gawain ang... Ano ang nararamdaman kapag gumagawa ng kabutihan? Ang taong gumagawa ng kabutihan ay nagiging... Gawin natin. Magsulat ng tig-isang bagay na nagawa mong kabutihan sa bawat lugar. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!